Isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay June 6, 2025. Biyernes sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 25, verses 13 to 21. Noong mga araw na iyon, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig at nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipaparatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalay, Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung anong gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at tiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang usapin. Kaya't pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Natutunghayan natin sa ating unang pagbasa ang karanasan ni San Pablo, kung paano siyang nililitis, kung paano siya ay ginawa ng mga accusations para siya ay maparusahan, pero sadyang ang mismo ang mga pinuno ng Romano at ng mga kaharian ang silang napapatunay na wala silang kapangyarihan para hatulan si Pablo dahil ito ay hindi sang-ayon sa kanila pong batas o sa kanilang panuntunan, dahil nga magkaiba, magkasalungat o kaya magkaiba ng focus, ang pamahalaan at maging ang mga templo, lalo tigit nung panahong iyon, na siya rin naman dapat na pinapairal natin ngayon. Pero yun nga po, ang karanasan ni Pablo ay malaking pagkamulat o pagmumulat sa lahat na tungkol sa usapin ng pananampalataya ay hindi saklaw ng gobyerno. Bagamat sa gobyerno, dapat ito ay nasasaklawan ng mga aral mula sa bawat relihiyon. Kasi yun talaga yung pamantayan. Nagkaroon ng batas ang pamahalaan na nakaugat ito sa pananampalataya. Nakaugat sa mga utos at batas na ibinigay ng Diyos. Nawa, magkaroon tayo ng patuloy na pananalig sa magkabilang mga leader, pero dapat sila ay patuloy din na nagpapagabay sa mga batas. Lalo pa ngayon, dito sa Pilipinas, naririnig natin sa bali-balita, sa mga pag nagbukas ka ng social media, kung mahatulan ng isang tao, hindi ito base dapat sa personal mong opinion, hindi sa personal mong kinakatigan o mga partido, kundi kung ano ang nasasaad sa kautusan, yun ang dapat na pairalin. Kung anong nasasaad sa konstitusyon, yun ang dapat sundin. Kasi kung babaguhin natin, mamanipulahin natin ito dahil lamang sa mga personal nating nararamdaman o opinion, lalo tayong magugulo. Kaya nga, base din, tayo ay mga lingkod ng batas.
lingkod ng hindi lang basta din lingkod, kundi tayo ay tagasunod ng batas, unang-una, no? Tagasunod, tagapagpatupad ng batas. Kung ano yung nasasaad, yun ang atin dapat na sinusunod at ginagampanan. Muli, no? Hindi base sa ating mga personal na emosyon o nararamdaman, dapat pinapairal ang batas kung tayo ay mayroong mga iniimbestigahan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.